Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ating ebanghelyo ay mula kay San Marcos, Kapitulo 10, versikulo 17 hanggang 30. At sa ebanghelyong ito, makikita natin na may isang lalaki na tumakbo at lumapit kay Jesus, lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan?" At sinabi ni Jesucristo, "Alam mo ba ang mga utos ng Diyos? Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan, huwag kang mandaraya, igalang mo ang iyong ama at ina." At buong galak na sumagot ang lalaki, "Guro, mula pa po sa aking pagkabata ay tinutupad ko na ang mga iyan." Kaya't magiliw siyang tinignan ni Jesus at sinabi sa kanya ni Jesus, "May isa pang bagay na kulang. May isa pang bagay na dapat mong gawin. Ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ibigay mo sa mga mahihirap ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka sa akin at sumunod ka na." Nang marinig ito ng lalaki, siya'y nanlumo at malungkot na umalis sapagkat siya'y lubhang napakayaman. At makikita natin sa ebanghelyong ito ang isang mayamang lalaki na hindi kilala ang kanyang sarili. Kaya siya'y ihiniharap ni Jesucristo sa katotohanan. Kaya nga nung tinanong siya ni Jesucristo kung natutupad niya ang mga utos, sinabi ni Jesucristo yung mga utos patungkol sa pagmamahal sa kapwa. Sapagkat ang 10 utos ng Diyos ay maaari nating hatiin sa dalawang bahagi. Ang unang bahagi, yung ikauna, ikalawa, at ikatlong utos ay patungkol sa pagmamahal sa Diyos. At yung ikaapat hanggang ika-10 utos ay patungkol sa pagmamahal sa kapwa. At ayun ang sinabi sa kanya ng Panginoon, yung mga utos patungkol sa pagmamahal sa kapwa. Kaya't buong pagmamalaki niyang sinabi na nagagampanan niya ang mga ito. Ngunit itinago ni Jesucristo yung 3 unang utos patungkol sa pagmamahal sa Diyos. At katakataka, hinipo ni Jesucristo ang paksa ng kayamanan. Kaya sinabi niya sa lalaki, "Ipagbili mo muna lahat ng kayamanan mo at ibigay mo sa mahihirap ang pinagbilhan." At siya ay nalungkot sapagkat hiniharap sa kanya ni Jesucristo ang laman ng kanyang kalooban, ang laman ng kanyang puso. Na totoo, kung tutuparin ang utos ng Diyos, ang sinasabi sa kasulatan, mahalin mo ang Diyos ng buo mong lakas, ng buo mong puso, ng buo mong kaluluwa, at mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Nakita ng mayamang lalaki ito ang laman ng kanyang puso, na ang katotohanan pala, sa puso niya, ang sinasamba niya ay kayamanan. Sa puso niya ang nananahan doon ay kayamanan. Kaya nga malungkot siyang umalis na nanlulumo nung ipinakita ni Jesucristo ang katotohanan sa kanya na hindi niya mahal ang Diyos. At ang mahal niya ay ang kayamanan. Sinabi sa Ebanghelyo ni San Mateo, "Kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso." Kaya nga itong mayamang lalaking ito ay hindi nakasunod kay Jesus, sapagkat nakita niya na ang puso niya ay wala sa Diyos, kung hindi humahabol sa kayamanan. At itong ebanghelyong ito ay para sa ating lahat. Tinatanong tayo ng Panginoon, nagagawa ba natin ang mga utos?
At para magawa natin ang mga utos, tignan muna natin ang laman ng ating puso. Ano ba ang ninanasa ng ating puso? Ano ang naroon sa ating puso? Sapagkat kapag ang puso natin ay pinapanahanan ng pag-ibig sa Diyos, maiaalay natin ang lahat-lahat, ang buong buhay, ang buong isip, ang buong lakas. At kapag ang tao ay pinapamahayan ng pag-ibig ng Diyos, ang pag-ibig na ito ay aapaw sa kanyang kapwa. Hindi siya mangangalunya, hindi siya papatay, hindi siya magnanakaw, hindi siya maninirang puri, hindi siya magnanasa, igagalang niya ang kanyang ama at ina. Ngunit kung walang pag-ibig ng Diyos sa puso ng tao, hirap ang tao na umibig sa kanyang kapwa. Kaya nga sa araw na ito, maaari nating sabihin na wala naman akong kayamanan material sa mundong ito. Ako ay ordinaryo at pangkaraniwang tao lamang. Ngunit ang kayamanan ay hindi sinusukat kung magkano ang laman na salapi sa ating bangko, kung magkanong salapi ang ating nasa bulsa, kung anong mga material na bagay ang ating naipundar. Hindi lamang iyon ang kayamanan. Ang kayamanan ay maaari rin nating sabihin ay kayamanan ng ating pagkatao, kayamanan ng ating kakayanan, kayamanan ng ating sariling lakas, kayamanan sa paghahabol sa ating mga pangarap, kayamanan sa napakaraming mga taong tayo ay kinikilala. At kung ayun ang mga kayamanan natin, at ayun ang mahal natin, kadalasan, walang puwang ang Diyos sa ating kalooban, sa ating puso. Kaya nga, ngayon ay inaanyayahan tayo ng Diyos na ang mga ibang pagmamahal, ang mga ibang pag-ibig ay nakakasagabal, nakakasikip sa ating buhay, kaya hindi makapasok ang Panginoon. Katulad ng lalaking ito, inanyayahan siya ni Jesucristo, bitawan mo muna silang lahat. Ipagbili mo at ibigay mo sa iba. At saka ka makakasunod sa akin. At parang sinasabi sa atin ng Panginoon, bitawan muna natin yung mga ibang pagmamahal na mayroon tayo. Para magkaroon sa puwang ng puso natin at sa buhay natin ang pagmamahal sa Panginoon. At tayo ay makakasunod kay Jesucristo. Hindi natin alam kung ang lalaking ito isang araw ay kinasihan ng Diyos. Hindi natin alam na kung ang lalaking ito isang araw ay totoong nagbago ng puso at tinalikdan niya ang mga kayamanan sa mundong ito at sumunod kay Jesucristo. Pero isa ang malinaw dito sa ebanghelyong ito. Kapag binasa natin yung huling talata, sabi ni Jesucristo, hindi ito kayang gawin ng tao, ngunit hindi ito imposible sa Diyos, sapagkat ang lahat ng bagay ay kayang gawin ng Diyos. At itong huling talata, huling salita ay napakahalaga. Kung tayo lang sa ating sariling lakas, sa ating sariling kakayanan, hindi natin mabibitawan ang ating mga sariling kayamanan. Hindi natin kayang iwan ang iba't ibang pag-ibig, pagmamahal na ating sinusundan. Pero salamat, walang imposible sa Diyos. Kaya niya tayong bigyan ng lakas, kaya niya tayong bigyan ng inspirasyon, at kaya niya tayong bigyan ng kakayanan na papasukin siya sa ating buhay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.